Edukasyon sa Pagpapakatao 6, Quarter 3, Week 6, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay Pagkamalikhain ang bagko tungo sa pag-unlad ng bansa. Ito ay mula sa Learner's Packet Lip. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao ang pagkamalikhain, ang bagko tungo sa pag-unlad ng bansa. Para sa most essential learning competencies, na ipakikita ang pagiging malikhain sa paggawa ng anumang proyekto na makatutulong at magsisilbing inspirasyon tungo sa pagsulong at pag-unlad ng bansa. Mahalagang matutunan ng isang mag-aaral tulad mo ang paglikha at paggawa ng mga bagay na kapaki-pakinabang upang maging susi ng pag-unlad hindi lamang ng sarili, maging ng ating bansa. Ang pagkamalikhain ay nangangahulugang may kakayahan ang taong makabuo ng isang bagay na orihinal o pinaunlad na bersyon ng isang disenyo. Ang isang taong malikhain ay higit na napayayaman ang kanyang sariling kakayahan sapagkat nakakakuha siya ng inspirasyon sa mga nabuo niyang disenyo. Sa araling ito, iyong maipapakita ang pagiging malikhain sa paggawa ng anumang proyekto na makatutulong at magsisilbing inspirasyon tungo sa pagsulong at pag-unlad ng bansa. Alamin mula sa mga larawan sa ibaba ang mga gawain na nagbibigay inspirasyon tungo sa pag-unlad ng ating bansa. Para sa unang larawan, ito'y nagpapakita ng pagtatanim ng mga halaman. Sa pangalawang larawan naman, ito'y nagpapakita ng pag-aaway. Sa pangatlong larawan, nagpapakita ito ng isang bisyo na hindi dapat ginagawa ng mga bata. At sa pang-apat na larawan, ito'y nagpapakita ng paggawa ng basket. Sa mga larawang ito, ano kayang may tamang gawain? Tama ang mga larawan na nagpapakita ng mga gawain na nagbibigay inspirasyon tungo sa pag-unlad ng ating bansa. Ay ang una at ika-apat na larawan. Ang ikalawa at ikatlo ay mga larawan na kung saan nakakahadlang sa ating pagkamalikhain at pag-unlad. Naway tularan mo ang mga larawan ng una at ika-apat. Paunlarin mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng iyong pagkamalikhain. Ang anumang gawain kapag ginagamitan ng pagkamalikhain ay nagpapayaman ng sariling kakayahan. Ito rin ay may kabutihang na idudulot hindi lamang sa sarili, kundi maging sa ating sariling pamayanang kinabibilangan at sa ating bansa. Basahin ang tula sa ihanda natin, pahina 109 sa Ugaling Filipino sa Makabagong Panahon, ika-6 na baitang, ikatlong markahan. Ang pamagat ng tula ay Si Ben Kutingting ni Constancia Paloma. 5 taong gulang pa lang itong si Ben, kita na agad kanyang pagkamalikhain. Anumang bagay sa kanya makarating, ilang saglit lang, iba na sa paningin. Ubos lakas at isipan, kanyang lilikhain. Anumang hugis na kanyang naisin. Kaya't kapag siya'y tahimik, di ka pinapansin. Kakayanan sa paglikha, ibig niyang pagyamanin. Dumaan ang panahon, si Ben Kutingting, lumaki na pero nasa dating gawi pa rin. Sa pag-aaral, naging honor pa man din. Kanyang pagkamalikhain, puhunan din. Nagtapos, nagtrabaho, sunog kilay pa rin. Sa pagiging manggagawa, tunay na malikhain. Sa sipag at tiyaga, negosyo'y nagkabiyaya. Yumaman na, di na isang kahig, isang tuka.
Kaya pagyamanin iyong pagkamalikhain. Tiyak makakamtan, magandang hangarin. Magsikap, mag-aral, magtapos at maghanap buhay. Pagkamalikhain, dalay magandang buhay. Ayan mga bata, naibigan nyo ba ang tula? Ngayon ay gawin na natin ang pagsasanay bilang isa. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Para sa unang bilang, bakit nabansagan si Ben na kutingting? At narito ang posibleng sagot. Nabansagan si Ben na kutingting dahil si Ben ay isang malikhain simula bata pa lamang siya. Anumang bagay na kanyang mahawakan, ilang saglit lang ay may bago na itong anyo. Gamit lamang ang kanyang lakas at isipan ay may nalilikha na siya. Para naman sa pangalawang katanungan, anong aral ang natutuhan mo sa tula? At narito ang aking halimbawang sagot. Ang aking natutunan sa tula ay ang pagiging malikhain ay iyong pagyamanin. Magsikap sa pag-aaral upang makapagtapos. Pagdating ng araw, ikaw ay magkakaroon ng magandang hanap buhay. Sipag, tiyaga at pagkamalikhain ang tanging puhunan. Pangatlong tanong, nagbunga ba ng inspirasyon sa iyo ang tula? At narito ang aking halimbawang sagot. Opo, ang tula ay naging inspirasyon sa akin dahil ang pagiging malikhain ay dapat nating pagyamanin, kasabay rin ng sipag at tiyaga sa pag-aaral upang magkaroon ng magandang kinabukasan. Pang-apat na katanungan, ibigay ang kahulugan ng pagkamalikhain. At narito ang posibleng sagot. Ang pagkamalikhain ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na makabuo ng mga bagong ideya, solusyon o likha na makabago, kapaki-pakinabang at makabuluhan. Ito ay isang proseso ng paggamit ng imahinasyon, karanasan at kaalaman upang lumikha ng mga bagay na orihinal o naiiba mula sa karaniwang mga pamamaraan. Panglima, ilarawan ang mga katangian ng isang taong malikhain. At narito ang mga posibleng sagot. Ang katangian ng isang taong malikhain ay matalas ang imahinasyon, mahilig mag-eksperimento, mahusay mag-isip ng solusyon, masigasig, puno ng pagnanais na matuto, at hindi takot na magkamali dahil para sa kanya, ang pagkakamali ay bahagi ng proseso ng paglikha. At para sa pang-anim na katanungan, sa iyong palagay, paano makatulong sa pag-unlad ng bansa ang pagiging malikhain ng isang manggagawa? At narito ang aking halimbawang sagot. Makatutulong sa pag-unlad ng bansa ang pagiging malikhain ng isang manggagawa dahil nagiging daan ito upang makabuo ng mga teknolohiyang nagpapabilis at nagpapadali ng proseso sa iba't ibang industriya tulad ng agrikultura, kalusugan at transportasyon. Para naman sa pagsasanay bilang 2, basahin at pag-aralan ang talata tungkol sa pagiging malikhain at mga katangian nito. Maghanda sa pagsagot sa mga katanungan tungkol dito. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Ang pagiging malikhain at epekto nito sa paggawa ng anumang proyekto, ni Constancia Paloma. Ang pagkamalikhain ay ang kakayahang bumuo ng mga bagay na hindi pa naisip ng iba o paunlarin ng mga bagay na naimbento na. Upang paunlarin ang ating puspusang paggawa at pagkamalikhain, dapat nabigyang diin ito ng pamilya, paaralan at pamahalaan. Dapat na sa simula pa lang, ang pamilya at paaralan ay kapwa linangin na ang mga pagpapahalagang ito sa bawat miyembro at mag-aaral. Ang pamahalaan ay dapat magbigay ng pagkakataon sa mga may kakayahan na gamitin ito ng malaya upang makatulong sa kalagayang pangkabuhayan ng bansa. Ito ay magagawa ng pamahalaan sa pamamagitan ng mga batas, programa at sistema na dapat itayo para sa malayang pagkilos ng lahat.
Ang bawat tao na nagnanais iangat ang kanyang kalagayan sa pamamagitan ng paggawa ay kailangang maging mapag-imbento, may kakayahang sumubok ng mga bagong bagay at may mayamang imahinasyon. Ang practical niyang kabatiran ang daan upang magkaroon siya ng mga bagong kaisipan at imbensyon na magagamit niya sa paglilingkod sa iba. Ang pagiging malikhain ay makatutulong sa pagtuklas ng bagong solusyon sa mga suliranin, pansarili o panlipunan man ito. Kung hindi dahil sa mga malikhaing paggawa ng mga tao, hindi matatamo ng lipunan ang kaginhawaan at kaunlaran. Upang makilala ang taong malikhain, narito ang kanyang mga katangian. Una, orihinal. Ang taong malikhain ay totoo sa kanyang nililikha, hindi ito bunga ng panggagaya. Pangalawa, mayaman sa ideya. Ang Pilipino ay mapangarapin sa buhay. Ginagamit niya ang kanyang mga pangarap upang mapayaman ang kanyang ideya sa bisa ng pananaliksik, pagsubok at matagalang pagsisikap. Madaling makibagay at iangkop ang sarili sa iba't ibang pagkakataon. Ito ang kodigo ng malikhaing Pilipino. Kayang-kaya niyang iangat ang kanyang sarili sa anumang mukha ng buhay na siyang nagpapayaman ng kanyang pagiging malikhain. Pang-apat, sensitibo sa mga kakulangan sa kapaligiran. Madali para sa isang taong malikhain na bigyan ng solusyon ng mga kakulangan. Nakagagawa siya ng paraan sa pamamagitan ng paggamit sa mga lumang bagay na nasa paligid. Panglima, nakatayo sa sariling desisyon. Ang taong malikhain ay may kakayahang magpamalas ng kanyang paninindigan. Ito'y nakikita sa kanyang kawilihang pumili ng mga desisyong naiiba sa karaniwang opinyon at tumuklas ng mga bagay na hindi pa nararating ng isip ng ibang tao. Pang-anim, malakas na motibasyon upang magtagumpay. Ang taong malikhain ay masigasig sa paggawa ng kanyang proyekto kahit na dumaranas siya ng hirap. Matatag siya at malakas ang loob na harapin ang kinalabasan ng kanyang malikhaing proyekto. Kahit pa ito'y kakaiba kaysa sa karamihan o hindi katanggap-tanggap sa iba. Ngayon naman ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Para sa unang katanungan, ayon sa nakalistang katangian ng isang taong malikhain, maituturing mo bang yung sarili na malikhain? Ipaliwanag. At narito ang aking halimbawang sagot. Opo, maituturing ko ang aking sarili na malikhain sapagkat nakakalikha ako sa aking isipan ng mga bagong ideya upang masolusyonan ang isang bagay. Pangalawang katanungan, bakit ang mga kabataan sa murang gulang pa lamang ay kailangan ng hikayatin upang maging malikhain? At narito ang aking halimbawang sagot. Kailangan ng hikayatin ang mga kabataan sa murang gulang pa lamang upang umunlad ang kanilang paggawa at pagkamalikhain. Para naman sa pagsasanay bilang 3, tukuyin kung ang tauhan sa bawat bilang ay nagpapakita ng pagkamalikhain. Isulat ang salitang oo kung nagpapakita ng malikhain at salitang hindi kung hindi nagpapakita ng malikhain. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Unang bilang, batang nagbabasa ng aklat sa liwanag ng ilaw ng isang tindahan. Ito ba'y nagpapakita ng malikhain o hindi malikhain? Oo o hindi? Magaling! Ang tamang sagot ay oo. Pangalawa, 2 batang lalaki na nag-aaway. Ito ba'y nagpapakita ng malikhain o hindi? Magaling! Ang tamang sagot ay hindi. Pangatlo, guro na gumugupit ng mga larawan sa lumang magasin para magamit sa klase. Ito ba'y nagpapakita ng pagiging malikhain? Oo o hindi? Magaling! Ang tamang sagot ay
Oo. Pang-apat, magsasaka na nagpapalit ng tanim na halaman depende sa panahon. Ito ba'y nagpapakita ng pagiging malikhain o hindi? Magaling! Ang tamang sagot ay oo. Panglima, pangkat ng kabataan na nagsasanay magsayaw sa plaza tuwing Sabado. Ito ba'y nagpapakita ng pagiging malikhain? Oo o hindi? Magaling! Ang tamang sagot ay oo. Pang-anim, nanay na gumagawa ng panibagong putahe mula sa natirang ulam. Ito ba'y nagpapakita ng pagiging malikhain? Oo o hindi? Magaling! Ang tamang sagot ay oo. Pang-pito, dalawang magkapitbahay na pinag-uusapan ang kabuhayan ng isa pang kalugar. Ito ba'y nagpapakita ng pagiging malikhain? Oo o hindi? Magaling! Ang tamang sagot ay hindi. Pangwalo, pari na hinahaluan ng masayang kwento ang pagsesermon. Ito ba'y nagpapakita ng pagiging malikhain? Oo o hindi? Magaling! Ang tamang sagot ay oo. Pangsyam, labandera na ginagamit na panlinis ng banyo ang tubig na pinagbanlawan. Ito ba'y nagpapakita ng pagiging malikhain? Oo o hindi? Magaling! Ang tamang sagot ay oo. At pang-sampu, negosyanteng nagbibigay ng bonus sa empleyado na hindi lumiliban sa trabaho. Ito ba ay nagpapakita ng pagiging malikhain? Oo o hindi? Magaling! Ang tamang sagot ay oo. Sa iyong sagutang papel, buuin ang mahalagang kaisipang ito. Umpisahan na natin mga bata. Mahalagang matutunan ng bawat isa ang pagiging malikhain. Kapag ang katangiang ito ay naisama sa paggawa, higit na magiging biyaya para sa lipunan ang anumang produkto na ating gagawin. Ang pagiging malikhain ang nagbibigay sa atin ng inspirasyon upang bumuo ng isang bagay na mahirap gawin sa karaniwan. Dahil dito, malaki ang magagawa sa pagsulong at pag-unlad ng bansa ng mga karaniwang tao kung malilinang ang kanilang pagiging malikhain. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!